Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon, 25 ng Setyembre 2025. Maganda ng kombinasyon ngayon, 25-9-25. Sa ulo ng ating mga balita, 10 opisyal ng DPWH pinagpapaliwanag sa lavish lifestyle at mga substandard na proyekto. Isa pang luxury car ni Bryce Hernandez isinuko na sa Independent Commission for Infrastructure. Siyam na dayuhan arestado naman sa illegal mining operation sa Masbate. P-Box may babala agos ng lahar mula sa Mayon Volcano, posible dahil naman sa bagyong Opong. Klase at pasok sa government offices sa ilang lugar sinuspende ng Malacanang ngayong Huwebes dahil sa severe tropical storm Opong. Opong lumakas pa. Mga lugar na nasa ilalim ng storm signals nadagdagan pa. Samantala, kumusta naman ang mga Pilipino dyan sa Hong Kong? Mamaya meron din ho tayong update doon na kaugnay ng pananalasa ng bagyong Ragasa. Yun po yung bagyong Nando na nanggaling ng Pilipinas. Sa Taiwan, ang Typhoon Ragasa ay nag-iwan ng 17 patay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Lumakas pa ang bagyong Opong habang ito ay nasa karagatan pang bahagi ng bansa. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 500 o 500 at 75 kilometro, 595 kilometers silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte o 660 kilometers sa silangan ng Maasin City sa Southern Leyte. Ayon sa pag-asa, patuloy ang paglakas ng severe tropical storm Opong habang tumatawid ng Philippine Sea. Nananatiling nakataas ang signal number 2 sa Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Kabilang dito ang mga bayan ng San Policarpio, Oras, Jipapad at Arteche. Taglay nito ang lakas na hangin umabot ng 100 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito o circulation umabot naman ng 125 kilometers per hour. Ang mga lugar na nasa ilalim na ng signal number 1 ay ang mga sumusunod sa Luzon, ang Quezon kasama ang Polillo Island, Rizal, Laguna, southern portion ng Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Tico Island at Burias Island. Sa Visayas naman nasa ilalim ng signal number 1 ang Samar, rest of Eastern Samar, Biliran at northern portion ng Leyte. Ayon sa pag-asa, maaaring maglandfall ang bagyong Opong sa Bicol Region sa Biyernes ng hapon at maaaring umabot sa typhoon category ito bago maglandfall. Matapos naman tumama sa lupa, tatawid ito ng Southern Luzon, patuloy na kikilos pa west-northwestward patungong West Philippine Sea bago mag-exit sa teritoryo ng Pilipinas sa Sabado ng hapon o sa dakong gabi. Sinabi ng pag-asa, si Opong ay magdadala ng malakas na ulan at hangin sa Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Asahan din ng masungit na panahon at thunderstorm sa Bicol Region, Central Visayas, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte, Isabela, Aurora, rest of Eastern Visayas. Epekto pa rin ang severe tropical storm Opong. Magandang Umaga, Pilipinas.
Sinuspende ng Malacanang ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas ngayong araw, Setyembre 25, para sa mga lalawigan ng Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar. Bilang paghahanda ito sa malakas na ulang hatid naman ng Severe Tropical Storm Opong. Batay sa Memorandum Circular 101 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Samar at Biliran. Mananatiling bukas naman ang mga ahensya na may kinalaman sa basic at vital services gaya ng kalusugan, disaster preparedness at response operation upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo. Habang papayagan ang alternative work arrangement para naman sa mga vital personnel. Binigyan din ng kaatasan mula sa Malacanang, may kapangyarihan naman ang lokal na mga opisyal na magpatupad ng suspensyon ng trabaho at klase sa kanilang nasasakupan kung kinakailangan. Samantala, ipinapaubaya na sa mga pinuno ng pribadong kumpanya at mga opisina ang pagpapasya kung magsususpindi din sila ng operasyon. Inatasan naman ng Pangulong BBM ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan sa mga dadaanan lugar ng Bagyong Opong na gawing doble ang paghahanda para sa lahat at matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sa pulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kahapon po ito, nagpahayag ng pag-aalala ang Pangulo na maaaring magkaroon ng matinding epekto ang Opong dahil sa lawak ng lugar na babagtasin ng bagyo. Bilang tugon, inilagay ng Department of the Interior and Local Government sa heightened alert ang local government units sa mga lalawigan na dadaanan ni Bagyong Opong. Tiniyak naman ng DSWD na nakapreposisyon na ang 2.5 million family food packs at handa na itong ipamigay sa mga lugar na mangangailangan. Nakataas ang alert level Charlie o Red sa 16 na lalawigan na sakop ng 100 kilometrong lawak ng bagyo. Kabilang dito ang Albay, Bataan, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Laguna, Marinduque, Masbate, kasama ng Metro Manila, Northern Samar, Occidental Mindoro, Quezon, Rizal at Sorsogon. Pinaghahanda rin ang mga residente sa mga lugar na nabanggit dahil sa malalakas na hangin, matindi at walang puknat na buhos ng ulan na magdadala ng baha at mga pagguho ng lupa. Alert level Bravo naman ang nakataas sa 10 lalawigan na nasa labas ng 100 kilometro, ngunit pasok sa 300 kilometer na lawak ng diameter ng bagyo. Ito ay mga lalawigan ng Aurora, Bulacan, Eastern Samar, Nueva Ecija, Oriental Mindoro, Pampanga, Romblon, Samar, Tarlac at Zambales. Ang yellow alert naman o alert level Alpha, tatama ito, nakataas ngayon sa 27 lalawigan. Kabilang dito ang Abra, Antique, Aklan, Benguet, Biliran, Bohol, Cape, Cebu, Dinagat Island, Guimaras, Sipugaw, Ilocos Sur, Iloilo, Isabela, Kalinga, La Union, Leyte, Mountain Province, Negros Occidental, Negros Oriental, Nueva Vizcaya, Palawan, Pangasinan, Quirino, Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Katamtaman hanggang sa mabigat na pagbuhos ng ulan at may malakas na hangin na aabot ng 45 kilometers per hour ang mararamdaman sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Alpha. Maganda umaga, Pilipinas! Pasok at klase nga sa mga government offices sa Tacloban, kansilado ngayong araw dahil sa Severe Tropical Storm Opong. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH 32. Jimmy, maupay ngaga. Kinansila ang pasok lahat ng antas ng paralan ngayong araw sa lungsod ng Tacloban. Ayon kay Tacloban City Disaster Risk Reduction Management Office Head Rolando Bernadas, ito'y dahil sa banta ng Severe Tropical Opong. Mapribado man o pampublikong paralan sa Tacloban ay walang pasok, kasama na ang trabaho sa city government at nasyonal na pamahalaan maliban lang sa mga in charge ng disaster at rescue unit. Kasama na ang mga uniform personnel. Kahapon pa kasi tinaas ang blue alert status sa lungsod at pinagandaan ng mga kinauukulan ang kanilang gagawin para makaiwas sa banta ng bagyo. Isang memorandum order inisyu ng City Disaster Residence Management Office. Nakaposisyon at nakalerto na ang Emergency Operations Center ng CDRIMU at lahat ng barangay and Disaster Online Reporting Monitoring System sa syudad para sa naturang paghahanda. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH 32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:15, oy mga misis! Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable and Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Biyahe naman ang barko at iba pa ang mga sasakyang pandagat sa Northern Samar, suspendido rin. Simula pa yung kahapon dahil pa rin sa bagyong Opong. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane, may buntag. Kinansela na o hindi na pinayagan ng Coast Guard Station Northern Samar simula pa kahapon alas 11 ng umaga ang biyahe ng lahat ng sasakyan pandagat na bumabiyahe naman sa mga kadagatan sakop ng Northern Samar dahil sa bagyong Upong. Matapos na itaas ng Pag-asa ang signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar at Samar kahapon alas 11 ng umaga ay agad na kinansela ang biyahe ng barko at iba pang sasakyan pandagat. Samantala, lahat naman ng mga Coast Guard District Eastern Visayas ay kasalukuyang naka-heightened alert status. Mananatiling nakabantay ang mga Coast Guard personnel ayon sa Coast Guard Eastern Visayas bilang bahagi ng heightened preparedness measures. Idiniploy ang mga personnel sa Northern Samar at Western Samar para sa monitoring operations, port safety enforcement sa pakikipag-ugnayan na rin ng mga local government units at partner agencies. Nakadeploy ng mga disaster response groups, quick response teams at floating assets para sa kanilang support emergency operations. Ipinatupad na rin ang pre-departure inspections bilang maritime safety protocols at may iwasan ang maritime incidents. Inatasan ang maritime stakeholders na imonitor ang kalagayan ng panahon at kondisyon ng dagat at siguraduhin na mananatiling ligtas ang lahat ng mga barko na kinansila ang kanilang mga biyahe. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane. Ay may buntag sa mga tigpaminaw nato niya sa Bayawan City. May nga aga sa mga katuran halong ka mo. Magandang umaga din sa mga nakikinig, nakatutok sa atin dyan sa New Jersey, USA. Satisfied ang Pangulong Bongbong Marcos sa nasaksihan itong paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa posibleng pananalasa ng Severe Tropical Storm Opong. Ito ay makaraang pangunahan ng Pangulong BBM ang situation briefing para sa naturang sama ng panahon. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, patuloy na nakabantay ang NDRRMC sa posibleng epekto ng bagyong Opong sa Calabarzon at Metro Manila na niya'y saturated na ang lupa dahil naman sa walang humpay na pagulan nitong nakalipas na mga araw. Bagamat Bicolan niya o Eastern Visayas ang inaasahang unang tatamaan, kasama pa rin ang Metro Manila sa cone of uncertainty o maaaring tamaan ng track ng bagyong Opong. The inter-agency coordinating cell is working very well. The President was satisfied with the extent of preparations and the pre-positioning of pre-positioning of needed goods and supplies, particularly sa Batanes. No? Ang critical lang dito kasi malakas ang hangin is the resumption of power. Sumampa na sa labing-isang napapaulat na nasawi sa sunod-sunod na hagupit ng bagyo sa bansa. 7 sa mga ito ay bagong tala mula sa Santa Ana, Cagayan na nabunsod naman ang pagdaob ng bangka ng mga mangingisda sa kasagsagan ng pagtama ng bagyong Nando. Isa naman ang napaulat na nasawi sa Calayan, Cagayan, isa ang natabunan ng lupa sa Tuba, Benguet, 2 nabagsakan ng debris sa Morong, Bataan. Ayon sa Office of Civil Defense spokesperson na si Juni Castillo, 11 sa mga nasugatan ay ginagamot pa. 7 ang mga ito ay dahil sa landslide, 4 naman ay dahil sa nabagsakan din ng debris. Sa uling tala ng OCD, nasa 24 kabahayan ang totally damaged, habang 1,100 naman ang partially damaged. Pagdating po sa damage sa infrastruktura, wala pa tayong amount kung ilan, pero ito may na-report po ng mga health facilities sa Regions 1 at saka sa Cordillera Administrative Region na 7 health facilities. We'll have to check kung ano yung mga klaseng fasilidad na yon. Tapos yung damaged houses naman po natin, meron pong 24 po, 24 na totally damaged houses, and meron naman pong 1,190 na partially damaged houses. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga dito po sa Pilipinas. Magandang umaga dyan po sa mga Pilipino sa Palm Springs, California.
Nagbabala ang PBOK sa posibleng lahar flow mula naman sa Bulkang Mayon dahil sa malakas na pagulan dulot ng severe tropical storm Opong. Batay sa advisory ng Pag-asa, inaasahang makararanas ng heavy to intense rainfall ang rehiyong Bicol mamayang hapon hanggang Biyernes yan, September 26. Sinabi ng PBOK sa ang pagulang ito ay maaaring mag-trigger ng pagragasa ng lahar sa palibot ng bulkan. Kaugnay nito, pinag-iingat ng PBOK sa mga residente, partikular na sa mga komunidad malapit sa Maisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila at Masarawag. Gayon din sa Mulad-Bukad, Nanisi, Mabinit, Matanag, Barangay Basud at Bulawang Channels sa Albay. Mines and Geosciences Bureau sa Region 11 naka-alerto pa rin dahil sa bagyong Opong. Tutala naman ang balita mula kay June Suter. May buntag ni mo, June. Mayong buntag usab Kuyang Angel, naka-alerto na ang Mines and Geosciences Bureau Region 11 o MGB-11 matapos ang pagpasok ng Tropical Depression Opong na posibleng makaapekto sa Davao Region. Ayon sa MGB-11, agad din ang inaktibo ang kanilang operation centers at patuloy ang mahigpit na monitoring para sa posibilidad ng landslide at pagbaha bunsod na masamang lagay ng panahon. Binigyan din ng ahensya ang kahalagahan ng mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at sa Office of the Civil Defense Davao Region upang may parating ang pinakabagong impormasyon hinggil sa mga geohazard at upang mapaghandaan ng mga komunidad ang maaaring epekto ng bagyo. Pinayuhan din ng MGB-11 ang publiko na unahin ang kaligtasan at sumunod sa mga abiso at direktiba ng kanilang lokal na pamahalaan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. 21 makalipan sa alas 4 na umaga, ay mga mamis po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madipit at manikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha isang tayo sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Oy, sa mga may nakaschedule na graduation ngayong araw na ito, congratulations, ha? Inanunsyo naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga nagwagi sa 2025 PAGCOR Photo Contest na ginanap sa main office ng ahensya sa Pasay City. Ang tema nga po ng taunang photo contest ay Infrastructure for Economic Development. 4,000 mahigit ang mga entries na natanggap mula sa mga amateur at mga professional photographers para sa 3 kategorya, yung conventional, mobile at drone categories. Bawat isa sa 8 grand winners ng conventional category tumanggap ng tig 100,000 pesos. 16 na grand winners naman sa mobile at drone categories ang nagawin ng tig 50,000 pesos. Yung mga nakatanggap naman ng consolation, 35,000 sa mga conventional finalists at 20,000 sa mga mobile at drone finalists. Pinuri naman ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang mananalo. Binigyan din ng patuloy na suporta ng ahensya sa malikhaing gawang Pinoy. At sabi nga ho ni Chairman Tenco, your extraordinary talent shows us that Filipino creativity is world class. Ayan, ha. Ito naman ang mga nanalo sa mobile category. Fausto Francis Baraga, Mark Luis Malmores, Jose Kent Punay, Christian Paulo Flores, Selbert Palaganas, si Joyce Acod at si Janelle Justalero para sa kanilang mga entries. Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, ha. Meron nga palang update sa atin si Danny Kumilang. Hindi, si Danny Kumilang, si John Di Makutak. Akala ko sa election na sa Mindanao eh. Buluan LGU at MLF Community naglansad ng General Assembly for Voters Education. Ayan. Sa kabila po naman ang walang kasiguruhan pang first bar election. Detalye na balita mula kay John Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother John. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Dumalo ang nasa more or less 9,000 katao mula sa iba't ibang barangays at mga bayan na sakop ng 4th District ng Maguindanao del Sur sa inilunsad na MILF Damakling Provincial Committee General Assembly for Voters Education na ginanap sa Buluan Municipal Gym. Ang nasabing aktibidad ayon kay Buluan Municipal Mayor Dato Ibrahim Jong Mangudadato ay upang maipakita ang full support ng Buluan at ng buong area ng 4th District ng Maguindanao del Sur sa UBJP candidates.
Ay naman kay DJ Farouk Mangudadatu bilang isang law student observer, overwhelming umano ang suporta na nakita sa nasabing pagtitipon. Anya, wala mang kasiguruhan kung matutuloy o hindi ang eleksyon sa Oktubre 13 ng taong kasalukuyan. Ang mensahe umano ng pagdagsa ng tao ay pagpapatunay lamang umano sa hangarin ng Bangsamoro people na nakahanda na silang pumili ng kanilang mga leaders sa inasahang first parliamentary election ng BARM. Sa nasabing pagtitipon naroon din sa Maguindanao Vice Governor Ustad Hisham Nandu, Buluan Vice Mayor Kuya King Mangudadatu at Buluan former Mayor Dats Mangudadatu. Sa kabila ng TRO ng Supreme Court, desidido naman umano ang UBJP na ipagpatuloy ang voters education sa iba't ibang bahagi ng BARM region sa layuning maibahagi sa Bangsamoro people ang kanilang mga natatanging karapatan bilang botante sa panahon ng halalan. Mula sa Mindanao, RH19, June de Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Sukran. Maganda umaga, Pilipinas! Inaasahang balik eskwela, trabaho na ngayong araw ang karamihan ng mga tanggapan at mga paaralan sa Hong Kong matapos ang pananalasa kahapon ng bagyong Ragasa. Kasunod dito na naging pulong ng Steering Committee on Extreme Weather, pinangunahan ni Chief Secretary Eric Chan Kok-ki, kaugnay ng Super Typhoon Ragasa. Ayon sa komite, maaari nang magpatupad ng resumption ng classes sa mga universidad, maging ang primary at secondary schools dahil sa bumubuti ng kalagayan ng panahon. Pero mananatiling suspindi ng pasok ng kindergarten hanggat hindi pa binababa ang strong wind signal number 3. Maglalabas naman ang opisyal na anunsyo ang pamahalaan ng Hong Kong ngayong araw hinggil dito. At live mula po sa Metro Plus Hong Kong, kasama natin ngayon si Michael Vincent. Kuya Mike, kumusta ka na? Okay naman, Angel, at sa lahat ng ating mga tagapakinig dyan. Medyo tahimik na ngayon. Pero yung pagkatahimik niya, hindi kagaya nung bago po rumagasa, si Ragasa dito. Oh. Grabe. Pero bilib ako ha, nung isang araw rumagasa si Ragasa, pero back to action na kaagad. Ganon kabilis ang inyong repair and rehabilitation? That's true. In fact, linggo pa lang, over the weekend pa lamang, itong si ating Chief Secretary Chan, talagang nag-ikot na po sila. No? In fact, naglabas sila ulit nung tatlo pang extra dun sa dalawang dragon na tinatawag namin. No? Ito po yung humihigop nung baha. Sakali man lang na matuloy. Kasi may mga instances ng mga nakaraan, lalong-lalo na yung black storm warning, bumaha bahagya po. Pero dahil nga dito sa tinatawag naming dragon, hinihigop po at nawawala po. Yung paghupa po ng baha nawawala. Teka. So ready po sila. Ano yung dragon na yan? Ano yung machine ba yan? Sasakyan ba yan? Machine siya, no? Isang machine siya na talagang ang pakay lang talaga ay higupin. Saan? Sinasabi nga daw nila na mga daw siya, 100 to 200 liters po siya per second yung paghigop nitong machine na ito. Saan niya ilalabas yung tubig? Inilalabas mismo sa dagat na mismo, no? Tapos meron po ngayon dito nga sa TST, dito kung saan karamihan po yung Chinsatchoy na tinatawag, no? Meron po isang reservoir na ilang na po ito, almost 2 taon na pong hinuhukay siya. 8 floors siya pababa. Wow! Sa ilalim po siya. Tapos doon ilalabas nung ilalabas yung tubig po, no? Kasalukuyan isa ito doon sa 2 pang parang reservoir na meron sa ilalim po ng kalye. Pero so pag ganun po lalabas, binubuksan po nila ito para higupin yung baha. Tapos pag ready na po, pag nawala na po, humupa na po, inire-release po ito sa dagat. Ang katindihan po nitong Ragasa na ito, iba ho talaga siya, no? Lumabas po ako ng 4:00 po ng hapon. Mismo on the eve. Ito po, Typhoon 8 na po ito. Normally po kasi naglalakad po ako mula sa bahay ko sa Hungham papuntang Chinsatchoy sa promenade po ito. Ngayon lang ho ako nakakita na yung buong Victoria Harbor, bumaba po yung tubig ng almost 2 meters. Bago tumama yung Ragasa ng exactly
mga alauna po ng madaling araw ng Miyerkules. So storm surge ang nangyari. Storm surge talaga po, storm surge. Tapos napakapayapa po ng tubig. Wow. Pero alam mo, yung pagdating ng tubig, inaasahan natin yun, malakas ang hangin eh. Pero yung bilis ng paghupa ng tubig, teka naman, baka naman pwede nating imbentahin si Secretary Vince Dizon dyan, pag-aralan, paano yung flood control nyo dyan. Lupit oh. Ito po yun. In fact, wala hong this time, sa sobra pong dami po ng tubig na bumuhos po sa Hong Kong, at saka yung lakas ng hangin na umabot po ng as high as 240. Ito hangin habagat po ito, 240 kilometers per hour. Napakakonti lang po nung sakulan na ito, no? Ginumpara nga nila ito sa Mangkut at Hato noong 2017, 2018. Ang tinamaan lang pong mga puno nito is 800. Siyam na po ang tinamaan po na kumbaga na injury na dumaan sa sakuna. Meron lang pong critical ngayon, no? Dahil isang pamilya po pumunta sa May Chaiwan at pumunta po sa isang breakwater. Tinamaan po sila ng isang malakas na alon. Ito'y bago po dumating talaga ang ragasa. Matigas ang ulo. Po, naanod po sila. Critical ngayon yung nanay at yung 5-year-old. Matigas ang ulo. May warning na napumirme. Ano signal at the time? Ano signal na nun? Typhoon 8 na po yun kasi nung itinalaga po yung Typhoon 8 alas 2 po ng hapon ng Martes. Di ba pag Typhoon 8 dyan, dapat naka-stay indoors ka na? Hindi ka nagagala-gala? In fact, dapat yun, ini-release, dapat early release. No? Normally, it takes about an hour bago po kumbaga tumama po ang Typhoon 8. Pinapauwi na po ang pinapauwi na po yung mga estudyante at yung mga workforce po ng Hong Kong. Ito sa maaga pa lang, alas 12 pa lang ng katanghalian, pinauwi na lahat po. Wow. Pero believe ka, kararagasa, pero ngayon back to work, inaasahan by tomorrow normal na uli? By today po, normal na po siya. No? Except siguro Ocean, except over yung hotel. 500 pong mga airlines. Ang Cathay Pacific, Hong Kong Airlines at saka Hong Kong Express, nagdesisyon po sila na ilabas po ang karamihan po nilang mga eroplano. As early as of Tuesday afternoon. Okay. Nirelocate po nila yung almost 500 aircrafts, no, sa ibang mga airports, sa ibang bansa. Teka muna. Yung Ocean Park Hotel, operational na uli siya? Ay, nako, yun yung pinakamabigat doon dahil ang tama po ng ragasa is southeast, no? Yun po talaga ang binanatan po ng bagyo. Hindi yung area po, yung sa taas, definitely, yung sa mga kwarto, okay po siya. Pero yung pagpasukan po nung mismong, yung lobby, nako, malaking renovation po yung mangyayari po doon. Pero kumusta yung mga Pilipino doon? Kasi maraming Pilipino nagtatrabaho doon eh. Yes. Okay naman po sila. Okay naman. Kasi dito po, importante po talaga ang safety, no, ng mamamayan at yung mga nagtatrabaho po. So, nakasilong naman po sila nung panahon na yon. Yung time lang na ho na yon, sabi nga nila yung 10, ang taas po daw nung alon, umabot po ng mga 10 feet po. Kaya talaga namang wala namang chance talaga yung pinto ng hotel na hindi matibag. Wow. Anyway, Kuya Mike, ang magandang balita, walang apektadong Pilipino dyan, walang nasaktang Pilipino. Wala namang casualty, di ba? Except doon sa injured na magnanay. Opo. Overall, maganda po yung aktibong participation po ng gobyerno. 2 days bago po tumama po ang bagyong ragasa. So by weekend, nasa Theater Garden na uli yung mga Pinoy?
For sure yun. Okay. Sir Mike, maraming salamat for joining us this morning and giving that update. Thank you, ha? Ingat yan. Maraming salamat. Si Michael Vincent mula sa Metro Plaza, Hong Kong. So sa lahat ng mga Pilipinong may mga kamag-anakan na nagtatrabaho doon o naninirahan doon, okay ang lahat ng mga Pinoy sa Hong Kong. Ayan, ha? Umaga, Pilipinas. Binibida ni Michael, ni Kuya Mike kanina na meron silang dragon na humihigop nung baha. Ganun ang tindi, ano ha? Binanata ng baha. Less than 24 hours, wala ng baha. Dito naman sa Pilipinas, kakaiba. Dracula. Ang sinipsip, yung pera ng para sa flood control. Balupit, ano ha? Doon sa kanila yung bahaang hinipsip. Dito sa atin, yung pera para sa flood control. Ayan. Na-control nga naman nila yung flood. Diba? Lumubog ang mga lugar sa Pilipinas. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Maganda umaga, Pilipinas. Sa mga may lakad ngayong araw nito, kalimutan may family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa ating pong mga household tsaka sa mga emergency kit. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga doktor, mga nurse, mga komadrona, mga masahista, mga barbero for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. Si Debra San umaasang tuluyan ng magiging cancer-free. Yan po na yung balita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Sunod-sunod ang mga pagsubok na hinaharap nitong character actress na si Deborah Sun. Pagkatapos niyang makulong na wala nang matitirhan, ngayon ay may cancer of the breast na naman siya. Nang nakausap namin sa opening ng Sinag Maynila nung nakaraang Martes, ibinahagi niyang cancer-free na raw siya. Pero nakatakda na naman daw siyang magpa-PET scan, kaya ipinapanalangin daw niyang sana ay okay na siya at huwag kumalat ang cancer. Pero iba ang disposisyon ni Deborah sa kanyang buhay. Ayaw na raw niyang magpaka-depress at baka lalo lang daw siyang magkasakit. Heto pa ang mapahayag ni Deborah Sun. Kasi kung dinibdibin ko, nagsabi nga lang, iba may cancer. Iniiyakap nila, kaya hindi sila lumalala. Paano? Ako tama. Kasi ang katino ko pagsubok na bigay ni Lord yan. Pagsubok yan eh. So, kailangan kayanin ko yung mga anak pa ako. Yan ang pahayag ni Deborah Sun. At nagpapasalamat naman ang aktres na hindi naman daw siya pinababayaan ng mga kaibigan niya sa showbiz na patuloy pa ring tumutulong sa kanya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Maganda umaga, Pilipinas. 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Aabot naman ang 2.39 billion pesos ng halaga ng smuggled goods na nakumpiska ng Bureau of Customs sa loob ng 2 buwan pa lamang, ha? Dahil sa pinaigting na 100 operasyon. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mula July hanggang August ngayong taon, kabilang sa kanilang nasabatay ang mga sumusunod 1.230 billion pesos na halaga ng illegal drugs, 929 million na halaga ng puslit na mga sigarilyo, tabako at mga vape products, at 178 million pesos na halaga ng smuggled na mga agricultural products gaya ng sibuyas, carrots, poultry products, fishery goods at asukal. Sinabi din ni Nepomuceno, buong ito ng kanilang commitment na may taguyod ng reforma sa loob ng hensya, labanan ng lahat ng uri ng iligal na pagpupuslit ng mga produkto sa bansa. Uy, congratulations din sa Bureau of Customs, ha? Sabi ni Commissioner Nepomuceno, nasa mga nasa about 16 yung inaasahan nilang mababawi ng tuluyan ng mga sasakyan ng pamilya Diskaya. Pero siyempre, dadaan pa ito sa proseso.
Kumita naman ng 139 million pesos ang Government Service Insurance System o GSIS mula sa kanilang investment sa online gaming firm na Digiplus Interactive Corporation. Inanunsyo ito ni GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Biloso kasabay ng paglilinaw na hindi ito sugal kundi business investment na sumusunod naman sa mga tamang polisiya. Kasunod dito ng pagkwestiyon ng ilan sa mga mababatas at ang publiko sa ginawang investment ng GSIS sa nasabing online gaming company. Sinabi pa ni Veloso, tumubo ang GSIS ng 10% mula sa 1 bilyong pisong investment na stock nito sa loob ng 2 taon. Ay, meron na tayong mahiwagang tunog ha. Sandali lang ha. Relax lang kayo dyan mamaya. Bibigay natin yung ating mahiwagang tunog ha. Samantala, nagpahayag naman ng Pag-asa si Senator Bongo sa gitna ng panukalang i-reallocate ang pondo ng Flood Control Project sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Program o MAIPA. Ayon kay Senator Go, narinig niya na ang pondo para sa 2026 flood control ay i-reallocate ng Kongreso sa MAIPA. At kung matutuloy ito, wala nang dahilan para matanggihan pa ang mga pasyente na nagpupunta sa mga ospital. Sinabi ni Senator Go na mas maganda ito kaysa nakawin at gawing gatasan na lamang nang iilan lamang ang pondo ng Flood Control Project. Nauna nang inihain ng Senador, isang health reform crusader, ang Senate Bill 409 na naglalayong i-institutionalize ang MAIP program at iyaking magagamit ang pondo sa simula ng bawat taon sa lahat ng mga ospital at mga specialty center ng Department of Health. Si Senator Goy naniniwala na ang kalusugan ay isang pangunahing karapatan kaya dapat tiyakin na ang mga pampublikong pondo ay pakikinabangan ng mga nangangailangang mahihirap na mga Pilipino. Tulak ng ilegal na droga sa Alameda City, Pangasinan, timbog sa Mebas Operation. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo. Masantos siya kambasan at chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan Kuyang Angel. Nasa kustodiyan ng Alameda City Police Station ng isang 54 anyos na magsasaka matapos itong maaresto sa sinagawang anti-illegal drug by bust operation ng pinagsanib na puwersa ng Alameda City Police Station Regional Intelligence Division ng Pro-1, PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 1 at 1OPF Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 bandang 1:30 ng hapon sa Barangay Bued, Alameda City, Pangasinan. Batay sa ulat ng Alameda City PNP na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Marbil Mercolio, 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 11 gramo at may halagang 74,800 pesos ang ibinenta ng suspek sa pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng marked money at agad itong inaresto. Nakumpiska sa suspek ang marked money, cellphone at motorsiklo nitong gamit sa illegal niyang gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Arister Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ay, ano nangyari? Pilipinas! Samantala, 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat capsule ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system ng mga dalubhasa. Responsable yan sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Siyempre, kapag magandang tulog natin, magandang disposisyon natin sa kinabukasan. Ayan ha. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, po pwede kayong mag-text sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa
Southstar Drug, Mercury Drug, Joann's Pharmacy, HB1 Plus Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ito pang magandang balita ha, sa lahat ho ng bibili ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, at saka nga pala ha, mga pharmacies, saludo kami sa inyong malasakit, dedikasyon at sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kayo ang tunay na katuwang sa pagtutok hindi lamang sa mga gamot, kundi pati na sa tamang paggabay para sa mas malusog na komunidad. Kasama ang ating mga kaibigan mula sa Ultabio at Ultaplex, ipinapaabot namin ang taas-pusong pasasalamat at pagbati. Happy World Pharmacist Day. Tuloy-tuloy po nating palakasin ang ating katawan, ang ating isipan at higit sa lahat ang ating bayan. Muli, Happy World Pharmacist Day. Maganda umaga, Pilipinas! Drug suspect arestado sa ikatlong pagkakataon sa Abukay, Bataan. Recidivisto lang yan to. Detalye na balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang naaresto sa ikinasang drug by suppression ng mga tauhan ni Police Major John Ray Kutab ang isang drug suspect sa Barangay Salyat, Abukay, Bataan, 1:30 kahapon ng hapon. Kinilala ang suspect na si alias Benji, 23 anyos, construction worker, residente ng Barangay Gabon, Abukay. Nasamsam sa suspect ang 16.69 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito sa 113,492 pesos at ginamit na bypass money. Napag-alaman sa tulong at mga sumbong ng mga mamamayan sa illegal na gawain ng suspect sa bayan ng Abukay, na aresto ito matapos ikasa ang drug bypass operation na nagresulta ng muling pagkaka-aresto dito. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Cumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabakikayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Nananawagan si Senator Loren Legarda ng mas malawak na pagkilala at suporta para sa mga frontliners ng turismo, sa mga kabataang innovator at mga nakatatanda sa isinagawang Tourism Month activities ng Department of Tourism sa Centro de Turismo Intramuros. Pinangalahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco ang programa nagtatampok ng pasasalamat sa tourism frontliners, ang paglulunsad ng Tourism Startup Challenge 2025 katuwang ang CHED at ang TIESA at ang Community Tour Guiding Seminar para naman sa mga senior citizen. Maganda to ha. Para naman hindi maging idle yung mga senior natin ha. Binigyan din ni Legarda mahalagang papel ng bawat sektor sa pagpapatatag ng industriya ng turismo. Sinabi ni Senator Legarda, ang mga frontliners natin araw-araw ang siyang nagtatanghal ng ating kultura sa mga bisita. Ang kabataang nagdadala ng mga bagong ideya at sigla sa pamamagitan ng Startup Challenge ay makatutulong din para mapasigla ang sektor ng turismo. Ang mga senior citizen naman ay magbibigay ng pananaw at karunungan bunga ng kanilang karanasan. Sama-sama nilang isinasa katawan ang isang sektor ng turismo na nakasentro sa tao at nakaugat sa ating mga pamana. Bilang mambabata sa ika-4 na termino, patuloy na sinusulong ni Senator Legarda ang mga batas para sa pangangalaga ng kultura, kalikasan at kabuhayan gaya ng National Cultural Heritage Act, Expanded National Integrated Protected Areas System Act at Philippine Tropical Fabrics Law, mga hakbang na nag-uugnay sa turismo, pamana at kapakanan ng komunidad. Hindi itinuturo sa eskwelahan at kahit sa Biblia naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo na mas mataas ang taumbayan sa batas. Ito naman ay reaksyon ni retired Justice Noel Tiham sa sinabi ni Senator Tulfo sa Senate Blue Ribbon Committee na kung minsan ay kailangang baluktutin ang batas upang mabigyan ng panawagan ng publiko. Ayon kay retired Justice Tiham, mapanganib ang nasabing pahayag ni Senador Tulfo at posibleng magudyot ito ng isang revolutionary government kung saan ang Kongreso ay kinakailangang buwagin. Hindi rin naman nagbasa at naunawaan ni Senator
Tulfo ang nilalaman ng kanyang oath of office bago nanumpa at lumagda rito. Kasi I will uphold the law. Di ba? Tapos sabi niya, no, you have to bend the law. You have to bend the law. Paliwanag ni Justice Siham, sa Pilipinas, kung lalabag ang isang senador sa oath of office, posible siyang makaharap ng parusa kabilang ang pagkakatanggal bilang senador at diskwalifikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno sa pamamagitan ng impeachment process. Posible rin naman maging subject siya ng criminal prosecution, lalong-lalo na ang naging pahayag nito na huwag nating sundin ang batas, gaya ng perjury at humantong sa disciplinary action ng Senado. Dahil dito nananawagan si Justice Siham kay Senator Tulfo na mag-public apology, bawiin ang kanyang pahayag upang panatilihin ang integridad ng Senado at ng demokrasya. Nagugat ang nasabing pahayag ng senador o ng nasabing justice naging pahayag naman ni Senator Tulfo bilang tugon sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na kinakailangan ng magkasawang Sara at Curly Discaya na magsauli ng pera upang mailagay sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Magandang umaga, Pilipinas! Mga senador na isinasangkot naman sa flood control, hindi maaaring pagbawalang dumalo sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senator Ping Lacson. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Hindi maaaring pagbawalan ng mga senador na nabanggit ang mga pangalan na may kaugnayan umano sa mga flood control project gaya ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, ang pag-iinhibit ay isang personal na desisyon na hindi nila maaring ipataw sa kanilang mga kasamahan. Sinabi ni Lacson na kahit si Senate President Tito Soto ay hindi niya maaring pigilan sina Senador Estrada at Villanueva. Paliwanag ng senador kahit ang mga hukom ay binibigyan ng kaluwagan sa desisyon kung sila ay mag-iinhibit sa isang kaso o hindi. Binanggit nitong umani siya ng katakot-takot na batikos mula sa mga netizens ng kanyang pinayagang magsalita at magtanong sa Senate Blue Ribbon Committee sina Senador Estrada at Villanueva. Narito si Senador Ping Lacson. Hindi ko naman sila pwedeng pagbawalan. Ang inhibition is a personal decision. No, kung tingin mo out of delicadeza, you should not participate because you're being implicated. That's their call. Alam nyo, even judges are given enough leeway ng Supreme Court kung mag-inhibit sila o wala for potential conflict of interest. And who am I? Even the Senate President, sino kami para sabihin yung peers namin? Remember, there are peers Hoy, huwag kayong pumunta rito. We cannot do that. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Iginit naman ni Engineer Johnny Protesta Jr. ng Quezon City 2nd Engineering District. Walang ghost project sa kanilang lugar. Kasunod dito ng revelasyon ni Senator Rizan Tiberos na may 2 drainage rehabilitation project ng Quezon City 2nd DEO. Ang tila wala namang nangyari. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ipinakita ni Senator Rizang larawan ng 70 million peso project sa Barangay South Triangle at 48 million peso project naman sa Barangay Tatalo na sa halip na ayusin ay pininturahan lamang. Paliwanag naman ni Engineer Protesta ang naturang proyekto ay para lamang sa rehabilitation ng mga manhole at declogging ng mga inlet drainage o ng drainage system. Ipiniliwanag din ni Engineer Protesta na magsusumite siya ng Detailed Unit Price Analysis o DUPA na magpapatunay nito. Ito ang bahagi ng pagdinig ng Senado. Ng horizontal projects, flood control, roads, hindi po naipipresent sa Infracom kasi... Bakit ho? Shock nyo na yan. Tinanong ko rin po yung aking mga engineers po kung bakit po ganun. Kumbaga, naging concern lang po is parang naging priority po yung building. Kahit po naging priority ang building, Engineer Protesta, worth 70 million yung isang proyekto, worth 24 million yung isang proyekto. Pera pa rin ang buwis ng mamamayan ng Quezon City at dapat niyong i-coordinate sa local chief executive niya. Ma'am, dito naman po sa NCR, sabi ko nga po, wala naman pong dito. Kasi mayroon po lumalabas na mga balita na may mga ghost projects po dito. Sa NCR, may mga mali. Meron talaga. Opo, wala po, masasabi ko po, wala pong ghost projects dito. Nako,
Hindi pakita ho yung program of work. Sinunod. Umapila naman si Public Works Secretary Vince Dizon sa Philippine National Police na agarang mag-deploy ng mga pulis sa lahat ng mga regional at district engineering offices ng DPWH sa buong Pilipinas. Kasunod dito ng ulat na panduduktor o pamimeke na sa mga dokumento at iba pang mga records sa Baguio City District Engineering Office sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa anomalya ng flood control project. Sa liham ng kalihim kay Interior Secretary John B. Cremulya, humirit ito ng 24/7 na security detail hindi lamang para maprotektahan ang mga sensitibong dokumento at mga pasilidad kundi upang mapanatili ang kredibilidad ng mga record at operasyon ng ahensya. Sinabi pa ni Dizon kung kinakailangan, maaaring hilingin ng PNP ang suporta mula sa Armed Forces of the Philippines bilang dagdag na unit para mapanatili ang kayusan at seguridad. Si Dr. Teresito Bacolcol ng PBOX kasama na natin. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo. Opo, yung bang pinangangambahan nating pagragasan ng lahar nangyayari na? Malakas ng ulan doon eh. Wala po na italang, wala po tayong report na nakuha na may lahar po sa Mayon and sa Negros so far. Okay. Malaki pa ba yung deposit? Talaga matuloy. Malaki ba yung deposit doon? For yung mga sa Mayon, meron pa rin po kasi yung mga nasa gilid, nasa dalisik ng bulkan, hindi man lahat yan na remobilize sa mga previous years, yung mga previous na typhoon. So, meron pa rin yan. Same with Canlaon Volcano. Hindi pa nagsolidi pa yun sa tagal ng panahon? Hindi po yan hindi po titigas ng husto? Materials. So poros masyado siya. Buhaghag siya. Yes, even sa Pinatubo, pwede pa rin magkaroon ng lahar. Tagal-tagal na noon, that was 1991 eruption. Ay, talaga? And yes, pwede pa rin ma-remobilize pwede pa rin magkaroon ng lahar. So putik, parang buhangin yung ibababa niya. That's right. Dito ho sa kumusta naman si Taal? Ang Taal Volcano ngayon, nasa, for the past 24 hours, wala po tayong volcanic earthquake na naitala, and kahapon merong sulfur dioxide na umabot ng 1,763 tons per day. And right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Canlaon? Ang Canlaon Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 13 volcanic earthquakes. And kahapon, mababa yung sulfur dioxide niya, nasa 370 tons per day lamang. So sana tuloy-tuloy na ito. And for now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. Ayan. Ang Mayon Volcano naman, for the past 13 days, wala tayo ni isang volcanic earthquake na itala. And same with Taal Volcano, nasa alert level 1. Oo. Alam mo, awang-awa ako sa mga taga PBOX. Every time na naririnig ko yung issue tungkol sa anomalya sa flood control. Ang laki-laki ng perang ipinamimigay nila sa flood control na binubulsa ng ilang tao. Samantalang yung hazard pay, yung pondo para po sa hazard pay ng ating pong mga scientists, ng mga taga-PBOX, kahit na nag-modernization tayo, hanggang ngayon hindi pa rin naibibigay, Direktor. Yung dagdag, ha? Yes po. For next year na budget namin, nag-increase naman siya ng MOE namin, nag-increase ng 10%. And 10%, magkano yun? Direktor, pagka sinabi natin 10% ang in-increase, magkano kaya yun? Around 78 million. 78 million. That will fund ilang mga scientists natin o ilang mga field workers natin? Sa MOE natin, madagdagan yung yun nga. Kasi sa mga field works natin, doon natin kinukuha yung MOE. Doon natin kinukuha sa MOE yung mga field works. So, makaka-sustain naman po yung increase natin. Although, we originally requested 1.2 billion and ang binigay sa amin is 978 million, which is 10% higher than what we are receiving now. Sus, may ginoong buhay ito, Oo. O siya, sige. Pero okay naman, kumpleto naman tayo na ng equipment o kinakailangan pa rin mag-upgrade? Kailangan pa natin mag-upgrade. Then, with the modernization, sana maituloy, na to. Kaso, yun nga, we're hoping na
Kasi yung NEP kasi naipasa na ng naibigay na yan nung May or April. So napirmahan yung PBOX modernization is May na. So hopefully next year mag-full blast na tayo. Sige, Director. Kailan nanlulumo ako eh. Every time na nakikita natin magkano yung nakukulimbat, pinambibili ng mga luxury vehicle. Samantalang ito mga equipment na kinakailangan para magligtas ng buhay, mag-preserve ng mga ari-arian, modernization ng PBOX. Next year pa natin marirealize. Ay, susme. Diba? Pero wag ho kayong magsasawa, Director, ha? At sa mga scientists natin dyan sa PBOX, ha? Yes po. Oo, tuloy lang ho natin. Nagpapasalamat din po kami sa suporta po ninyo. Ay, naku, hindi ho tayo magsasawa dahil alam ho natin na napaka-importante ang papel na inyong ginagampanan para sa kaligtasan ng mga Pilipino at ng aming mga ari-arian, ha? Director, ingat ho kayo at sana naman ho, baka yung magic wand ng mga peri natin, ano ha? Magamit para mapukaw ang konsensya ng mga nagbibigay ho ng pondo na madagdagan ng inyong pondo. Teka, pero okay na ho yung recruitment ho ninyo? Kompleto na? O hindi pa rin? Hindi pa rin. Kasi ang IRR natin, yun yung hinihintay natin na mapirma ng ating presidente. Wala pa rin. Tapos na po yung IRR, nasa DOST na. And then this will be transferred to this will be forwarded to Malacanang. Sige. Balitaan nyo na lang ho kami, ha, Director, pagka okay na. Dahil magandang good news. Yes po. Oo, good news yan. Director, thank you, ha. Ingat ho kayo. Magandang umaga. Yes po. Maraming salamat. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX. Oo. Wala ho kasi masyadong... Wala ka kasing nanakawin dyan sa PBOX. Nasa list of their interest. Bantakin ho ninyo, di ba? Yung mga district engineer bibili ng mga luxury vehicle yung pera ng bayan, samantalang itong mga nagtatrabaho mga scientists natin na pinapirate na ho ng ibang bansa at ang mga pribadong kumpanya, di ba? Nagtsatsaga doon sa kanilang mga pupugak-pugak na mga sasakyan na ginagamit ho sa mga hazard zone, di ba? Tapos hanggang ngayon hindi pa na-aprobahan ng pondo para sa karagdagang hazard pay. Umaga, Pilipinas. Mapapasaan na all ka na lang, ano ha? Ay, sus, may ginawang buhay ito. Ay, para sa mga kababayan natin pabalik na ng Pilipinas, huwag kalimutan po may tangerine chocolate tayo dito, ha? Huwag na ho magpasalubong na imported, ha? Available yan sa 0919-095-5935. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 5. Webes tayo ngayon, ha? Huwag ninyong kalimutan. 25 na ng Setyembre 2025, Malacanang ginagarantihan ang integridad at independence ng ICI. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Dinipensahan ng Malacanang ang Independent Commission for Infrastructure sa puna ng ilang opisyal sa integridad ng komisyon sa pag-iimbestiga sa anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, makikita naman ang pagiging independent ng isang investigating body kung ito ay impartial, walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang tinatanggap na suhol o napapabalitang tumanggap ng suhol para ipagtanggol ang mga sangkot sa investigasyon. Tugon ito ng palasyo sa pagkwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta sa pagiging dependent umano ng ICI sa mga ahensya ng gobyerno sa ginagawang investigasyon sa flood control projects. Paliwanag naman ni Castro,
kakailanganing makipag-ugnayan ng ICI sa mga ahensya para makakuha ng mga impormasyon at dokumento, lalo na kung ito ay makatutulong sa kanilang pag-iimbestiga. Pero hindi naman anya ibig sabihin nito na makokompromiso ang trabaho ng ICI dahil tatanggap lang sila ng mga dokumento at ebidensya para mabuo ang kanilang kumpletong investigasyon. Ito si Letner Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, lalaki nahulog sa isang nag-overflow na ilog dulot ng bagyong Nando ay hindi pa rin natatagpuan. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Angel, nagpapatuloy ang search na isinasagawa ng MDRMO ng Karanglan. Ito'y matapos na mahulog sa isang nag-overflow na kalsada dulot ng pagtaas ng tubig sa bahagi ng ilog sa bayan ng Karanglan. Ang biktima ay sakay ng isang motorsiklo at dito nga sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan ng gabi ay ito'y lumusong at dito nahulog sa gilid ng kalsada at tuloy-tuloy na inanod na tinangay ng ilog. Tanging ang gulok pa lamang at ang sinasakyang niyang motorsiklo ang natagpuan. May 3 kilometro ang layo mula sa pinagkahulugan nito. Ayon sa Vice Mayor ng Bayan ng Karanglan na si Vice Mayor Eric Madukdok, tulong-tulong ang mga residente, gayon din ang MDRMO para nga sa isinasagawa nilang search. Pero dahil mahigit ng 2 araw ang nakakalipas, ay umaasa silang buhay pa ito. Malaki naman ang paniniwala ng mga rescuer na posibleng natabunan ito o nadaganan ng mga inanod din ng mga debris. At ngayon, patuloy ang paghahanap dito sa biktimang si Tasio Romero, 77 taong gulang ng Barangay San Agustin. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Grace, may detalye ka na ng burol ni Governor Tolentino ng Aurora? Yes, nasa Dipakulaw ang kanyang mga labing ngayon at patuloy naman ang pakikidalamhati ng ating maraming kababayan doon sa lalawigan ng Aurora. Sa katunayan, mula rin sa itong Governors League of the Philippines ay napansin na natin marami rin ang nagpapaabot din ng pakikiramay sa kanya. At ang ating pagkakaalam ay may schedule na, kaya lang hindi pa rin natin mailabas ngayon, pero mukhang medyo magtatagal pa, mga hanggang October 1 or 2, parang something like that. Yung kanyang ang week, ang burol. Ang kanyang pero pwede na mag-public viewing doon sa Dipakulaw, di ba? Yes. Pwede na. Pwede na. Saan sa Dipakulaw? Doon mismo sa poblasyon. Sa ancestral home nila? Malapit doon pero isang maluwang na parang gym kasi para ma-accommodate kasi nga yung panahon parang hindi nababasa ang mga taong pumupunta, maluwang yung area kasamang Angel. Sige, okay. Paabotin natin ang pakikilamay natin kay Director Dong Tolentino, ha? Ang pakikiabot natin ng pakikiramay sa pamilya ng aming yumaong governor, si Governor Reynante Tolentino. So, yan yung ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Mag-asawang Sara at Curly Discaya, ipatatawag naman ng Baguio City Council para ipaliwanag ang katayuan ng 110 million pesos na tennis court project nito sa Baguio City. Detalye mula kay Romy Gonzalez, RH41, ay Bagdabigat Romy. Aanyayahan na Baguio City Council ang mag-asawang Sara at Curly Discaya ng St. Gerard Construction para humarap at magpaliwanag sa kasalukuyang kalagayan ng tennis court at parking area project ng lungsod na nagkakalaga ng 110 million pesos sa regular session ng konseho sa susunod na linggo. Ayon kay Vice Mayor Faustino Oloan, mahalagang naturang pagpupulong upang malinawan ng mga residente at lokal na pamahalaan kaugnay sa natapos nilang proyekto, mga hindi nagawa at dapat pang tapusin na kailangan malaman ng mga residente ng Baguio City. Bukod sa kontrobersyal na mag-asawang Discaya, aanyayahan din ng konseho ang namumuno ng City Buildings and Architecture Office sa Cibao para ipaliwanag ang kasalukuyang estado ng proyekto, kailan matatapos at magagamit ng publiko. Ayon kay Vice Mayor Oloan, nagpasya silang ipatawag
ang mag-asawang Diskaya dahil marami ang nagtatanong, bumabatikos at nagpo-post online sa social media. Inamin ni Olowan na naging issue ang 110 million pesos na tennis court project dahil sa pagkakadawit ng St. Gerard Construction sa kontrobersyal na flood control projects na ugat ng korupsyon sa bansa. Batay sa record noong September 14, 2022, nanalo at nakuha ng St. Gerard Construction ang kontrata para sa tennis court projects sa pamagitan ng kanilang lowest complying at responsive bid na nagkakalaga ng 110,067,352 pesos. Nalagdaan ang kontrata noong October 6, 2022. Umani ito ng batikos dahil sa kabila umano ng negatibong record ng Diskaya sa pagpapatupad ng kanilang mga nakukuhang proyekto ay iginigit naman ni Mayor Benji Magalong na walang anomalya sa pagkakapili ng St. Gerard at bukas ito sa anumang investigasyon sa naturang proyekto. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Aguina. Magandang umaga, Pilipinas! Suportado ng Securities and Exchange Commission o SEC ang panukalang ambiyandahan ng kasalukuyang Bank Secrecy Law upang mapalakas ang paglaban sa korupsyon at maimbestigahan ang mga nasasangkot sa katiwalian. Ayon kay SEC Chairperson Francisco Ed Lim, makakatulong ang pagtatanggal ng secrecy law upang mapabilis ang investigasyon at mapalakas ang tiwala ng mga investor sa Philippine capital market at pangkalatang ekonomiya ng bansa. Punto pa ni Lim, mahigpit ang mga patakaran sa bank secrecy at ito'y nagiging hadlang para sa kanilang kakayahang magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga transaksyon at mga accounts ng mga kumpanya at mga individual na may posibleng may mga nagagawang paglabag. Pagbibigay din pagbibigay daan din niya ang panukalang amyenda upang mapalakas ang transparency at accountability. Hindi naman 100% natatanggalin, ano ha? 12 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Para sa mga may lakad, huwag natin kalimutan, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna ha. Eto na muna yung ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon. Balik siyempre tayo ng 1,000 pesos ha. Ayan, balik tayo sa 1,000 pesos sa ating mahiwagang tunog. Parang yung ang tawag dito, yung sa combo, yung drums, di ba? Oo. Bukas na ako magbibigay ng clue. Hindi ko rin alam eh. Wala pang clue na binibigay sa atin eh. Anyway, ang inyo pong mga sagot, paano nga ba ulit? Ito. Ipapadala po ninyo inyong mga sagot sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan ha. At doon ho sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan. Hindi ho yan naliligo gamit ang Shield Bath Soap na nahulog sa bangko. Wala akong kinalaman. At mamula ho kayo. Baka mamaya, hopefully, makapagbigay ng ito pa na. Ito. Meron na palang clue. Isang bagay na idinidikit. Ayun. Isang bagay na idinidikit. Kung saan idinikit na hindi ko alam ha. Basta yun ho ang clue na ibinigay sa atin nito Master Mabel Aribe. Happy birthday kay Police Colonel Josebino De Sesto, ang Chief of Police ng Pasay City. Pinababati siya ni Charles Kalima. Yusek ngayon si Charles ng na DPWH Malo?
At saka ng mga Batang San Miguel, kasama si General James Brillantes. Eto, talagang, Malu, Yusek ngayon sa DPWH. Ito talagang isa din, pogi. Miyembro ng Mapitagan Class, si Asek Juni Carbonell. Asek, happy birthday at tuloy mo lang yung pagiging masipag. Ano ba? Nasa ano siya, Pibaw. Ayan, oo. Asek, hindi Pibaw. Basta sa grupo ng Veterans Affairs ba yun? Okay. Asek, happy birthday! 70 na siya ngayon. Hindi naman halata parang 69 lang, Asek. Happy birthday! Binabati ka ng mga poging Mapitagan. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 5 na umaga, naaresto ng Philippine National Police ang siyam na Chinese national sa Masbate dahil sa manay pagkakasangkot sa illegal mining. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Merencio Nartates Jr., nakatanggap sila ng reklamo mula sa mga residente hinggil sa pinsalang dulot ng illegal na pagmimina sa barangay Kabangkalan at Panggel sa bayan ng Aroroy. Nakumpiska ng pulisya ang mga heavy equipment na ginagamit sa pagmimina, kabilang ang 5 dump truck, 6 na backhoe, isang Sino-truck trailer, 2 loaders, generator set, 2 sports utility vehicle at isang pick-up truck. Sa ngayon na i-turn over na mga naturang mga dayuhan sa Bureau of Immigration para sa documentation, profiling at kaukulang legal na aksyon. Si Grace Castañeda mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Grace, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Patuloy nga pong nag-i-intensify pa rin si Bagyong Opong habang binabaybay pa rin po yung karagatan. Huli itong namataan sa layong 440 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay na po nito yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. And ito nga po ay patungo dito sa may Eastern Visayas, Southern Luzon area kung saan in-expect po natin na magla-landfall ito over the area ng Bicol region bukas po ng hapon or gabi. And ngayong araw po unti-unti na nating mararamdaman yung epekto ni Bagyong Opong lalong-lalo na dito sa may area ng Bicol region, Eastern Visayas maging dito po sa ilang sa may area din po ng northeastern Mindanao. And ngayon po, mas madami na din yung areas natin under wind signal dahil nga po mas papalapit na itong si Bagyong Opong dito sa ating landmass, kung saan yung wind signal number 2 po natin nakataas na sa Catanduanes, Sorsogon, maging sa southern portion ng Albay, sa northern Samar, sa northern and central portions ng eastern Samar, maging sa northern and central portions ng Samar. Samantala, wind signal number 1 naman po for the rest of Bicol region, sa area din ng Calabarzon, maging dito din po sa bahagi ng Mimaropa, sa may area din po dito din sa Metro Manila, sa Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, sa central and southern portions ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, maging sa La Union at Pangasinan, maging sa nalalabing bahagi po ng Eastern Samar, rest of Samar sa Biliran, Leyte, southern Leyte, northern portion ng Cebu, kasama na po dyan yung Camotes at Bantayan Islands, sa northern portion ng Negros Occidental, sa northern portion ng Iloilo, Capiz, Aklan, sa northern and central portions ng Antique, kasama na po din dyan yung Caluya Islands, maging sa Siargao, Bukas Grande Islands at Dinagat Islands, kung saan malakas hanggang sa mapaminsalang hangin nga po yung mararanasan natin dala nito ni Bagyong Opong. So expect po natin yung ganito pong kalakas na hangin, posible po makapagpatumba ng puno, ng poste, and also makasira po ng mga pananim and mga structures. So expect po natin during the passage nito ni Bagyong Opong is posible po tayong mawala ng power supply dahil nga po posible din magkaroon po tayo ng interruption
interruption sa communication. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan. And bukod din po dito, malalakas din po yung pag-ulan na dala nito kung saan ngayong araw din po meron tayong ina-expect na mga pag-ulan dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran, Catanduanes, Leyte, Southern Leyte, at Dinagat Island. So for the area of Northern Samar po, higit sa 200 millimeters of rainfall yung nakita po natin na during the 24-hour duration. Kaya po dulot ni Bagyong Opong, mataas po yung magiging banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And sa bukas naman po and sa Sabado, yung malaking area pa rin po ng Southern Luzon and kasama din po dito sa Metro Manila at Central Luzon yung makakaranas po ng mga pag-ulan. Kaya po muli paghahanda para sa ating mga kababayan, dulot nga po nitong malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan na dulot po ni Bagyong Opong. And bukod din po dito, meron din po tayong nakataas na storm surge warning sa mga exposed coastal localities ng Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. So muli po kapag meron naman tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities gaya ng paglangoy, pangingisda, paglalakbay dagat, and also ina-advise din po natin yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa coastal areas na lumikas po or lumipat po tayo sa mas mataas po na lugar. So muli po, expect po natin during the passage po ni Bagyong Opong, maapektuhan po yung area ng Bicol Region, Eastern Visayas, maging yung bahagi din po ng Mimaropa, Calabarzon, also yung ilang area din po ng Visayas pa dito sa Metro Manila at yung bahagi din po ng Central Luzon and yung outer ring bands. Ito magdudulot din po ng mga pag-ulan and bugso ng mga malalakas na hangin sa ilang area pa po ng Northern Luzon. So lahat po ng areas na nabanggit natin, pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan, dulot nga po ng magiging epekto nito ni Bagyong Opong. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat, Grace. Ingat din kayo dyan sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, lawak ko ng epekto ni Opong, ha? May nangangambahang magtatagal pa ang paghihintay, nang-aabot sa 1 milyong senior citizen bago makuha ang kanilang social pension mula sa DSWD. Ito naman ang nabunyag sa pagdinig ng Senado para sa proposed 2026 budget ng Kagawaran. Sa budget hearing, kinestyon ni Senator Bongo, Finance Committee Chair ng Finance Committee Vice Chairman, kung bakit hanggang ngayon napakaraming senior citizen pa rin ang dumudulog sa kanyang tanggapan dahil sa pending pa rin ang kanilang pensyon. Idinadahilan ng DSWD na hindi inoprobahan ang hinihinging dagdag na pondo para sa mga senior citizen na nasa waiting list ng social pension. Paliwanag ng DSWD, aabot ng 8 bilyong piso ang kailangan para maibigay ang pensyon ng mga nasa pending list. Yun nga lang, hindi raw aprobado ng Department of Budget and Management ang request ng DSWD para sa dagdag pondo. Tugon dito ni Senator Bongo, dapat gawing priority ang social pension ng mga senior citizen kaysa mapunta na naman ang pondo sa mga GOS at mga dispalinghadong flood control project. Dami kasi lumalapit sa akin ng mga senior, nagtataka sila bakit hindi pa raw nila natatanggap yung kanilang pension. Ano ba naman yung 1,000, no? Karagdagang 8 to 12 billion. Kesa naman po masayang sa ginagawang gatasan po ng ilan sa flood control. Magamit man lang nila pambili ng pagkain at medisina. Samantala, tinitingnan na ng Pangulo ang mas mahabang ban para sa rice importation ng pagpapataw din ng mas mataas na taripa. Kumikilos ang Pangulong Bongbong Marcos upang higpitan ang polisiya ng bansa sa pag-aangkat ng bigas sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kasalukuyang 2 buwang suspension ng importation at pagtataas ng taripa sa inaangkat na bigas bilang hakbang upang patatagin ang presyo ng palay at maprotektahan ang mga magsasakang Pilipino sa kasagsagan ng anihan. Ipinahayag ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kung saan sinabi nito na inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture ihanda ang kinakailangang kautusan para mapalawig pa ang import price. Ang suspensyon sa rice importation ay nagsimula noong Setyembre at nakatakdang magtapos sa November 2.
Ito'y unang ipinataw upang matulungan ang mga magsasaka na makabawi mula sa pagbagsak ng presyo ng palay, bunsod ng pagdagsa ng mas murang imported na bigas. Pinuri naman ni Senator Loren Legarda ang pagsasabatas ng Republic Act 12288 o yung Career Progression System for Public School Teachers at School Leaders Act. Isang panukalang batas na siya ang may akda at co-sponsor bilang isang mahalagang hakbang sa pagkilala sa kakayahan at dedikasyon at mahalagang papel ng mga gurong Pilipino. Ngayon po ay National Teachers Month. Ayon kay Legarda, sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa ating panahon, ang pangangailangan ng 21st century learners ay ang edukasyong makabago at tumutugon sa hamon ng panahon. Habang itinataas natin ang antas ng pamantayan ng edukasyon, hindi lamang ang kinabukasan ng ating mga mag-aaralan dapat na isulong, kundi pati na rin ang ating mga guro na siyang gumagabay at nag-aalaga sa bawat hakbang ng ating mga chikiting. Sa ilalim ng Republic Act 12288, bubuo ng isang malinaw na balangkas para sa profesional na pagunlad at pagsusulong ng karera ng mga teacher para mas maraming maakit na magturo, makapagpaunlad, makapagpanatili ng pinakamahuhusay na teacher sa Pilipinas. Posibleng ipasubasta ng Bureau of Customs ang ilan sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya. Kamarayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 16 sa 30 sasakyan ng mga Diskaya ang may problema na talaga sa mga dokumento. Ngunit paglilinaw ni Nepomuceno, mahaba pa ang kanilang gagawing proseso bago tuloy ang mai-auction ng naturang luxury cars. Kaya't maaari pang patunayan ng mga Diskaya na legal ang pagkakabili nila ng mga ito. Matagal-tagal po ito kasi pag nagkaroon ng seizure proceedings, parang hearing po yan. May mga lawyers po yan. So, ganun po. Pero right now 16 yung medyo tagilid. Tama? Oo. 16. Again, sa mga dokumento pa lang yun. Pero may pagkakataon silang magpakita na kasi ang burden of proof, baligtad po ito, ang burden of proof nasa kanila. Siyempre, nasa kanila. Sila dapat magpatunay na tama po yung mga binayaran. No? Oo, pero auction, hindi daw pala po pwedeng i-donate yan sa mga ahensya ng gobyerno at lalong hindi po pwedeng i-donate sa mga pribadong individual. Ginitin na po sa oras na mapatunayang illegal nga ang paraan ng pagkuha ng mga naturang sasakyan. I-auction ito nang sa ngayon ay maibalik ang pera sa pamahalaan at magamit naman sa iba pang mga proyekto. Presyo ng isda sa 7th Avenue bahagyang bumaba. Alamin natin ang detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May bundag Kuya Gigel, bumalo sa 200 itong bangos. Nung huling punta natin dito sa may 7th Avenue ay nasa 260 Kuya Gigel. Yung biglang pagbaba ay dahil sa sobrang supply nagbangos. Yung galunggong ay pumalo naman ng 200 pesos. 180 yung medyo malalaki, yung malilit Kuya Gigel, yun na medyo mataas. Habang yung yellowfin ay nasa 220 pesos na rin. Ang pusita lumot merong 180 hanggang 200. Yung kalawang ay 200 pesos bawat kilo. Yung pagkalamares ay mubaba nasa 220 pesos yung bawat kilo. Ang tilapia naman ay bubaba rin hanggang 120 mula sa dating 140. Habang ito yung galing ng Bulacan at Pampanga. Habang yung galing naman ng Batangas ay 140 hanggang 150 pesos yung bawat kilo. Yung lapu-lapu, merong 240 at yung salay-salay naman ay 220 hanggang 240 bawat kilo. Sa presyo naman ng karne, ang manok ay 230, ang baka ay 450 pesos, yung pork chop 330, giniling 330, yung pata ulihan at unahan ay 330 pesos. Yung bawat kilo. Sa liempo ay 360 pesos ang bawat kilo. Yung kambing ko gel ay bumaba ng 20 pesos. Mula sa dating 500, nagbaba sila ng 480 bawat kilo. Pero yung ulo ay nasa 460 pa rin. Ang papaitan naman ay 250 pesos bawat kilo. Hindi naman nagbago yung presyuhan ng gulay maliban doon sa itong ampalaya na bumaba naman uli ng hanggang 120 mula sa 140. Habang itong katabasa ay bumaba ng hanggang 40 pesos bawat kilo. Yung pechay bagyo, ito balik uli sa 100
at itong Tagalog ay 100 pesos bawat kilo. Yung kamatis ko gel ay tumas din hanggang 160. Yung maliliit ay 130 aga bawat kilo. Sa presyuhan naman ng bigas, nag-umpisa pa rin sa 35, may pambihirang 35 pero naubos agad. Yung 40 ang kasunod na presyo, 48, 52 hanggang 60. Yung pinakamahal na bigas dito, yung dinurado pa rin ay umabot ng 80 pesos. At ang kasunod nito, yung malakit 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula para dito sa 7th Avenue. Dito pa rin sa Fresh Park, Caloocan, Aris 23. At Duque nagulat sa Nisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Para ho doon sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, ito walang increase as is pa rin. Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yung Tangerine Chocolate I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal. Batays and Lux Global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, sana daw po ay ating tangkilikin. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5 na umaga sa nagawang welfare check ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa The Hague sa detention center ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay BP Inday, walang permiso ito mula sa kanilang pamilya na nasa The Hague lang naman at naglalagay sa panganib sa buhay ng kanilang tatay. Iginit ni BP Inday, labag sa mga patakaran ng detention unit tungkol sa mga consular visits ang ginawang umano'y kunwaring welfare check ng mga kinatawa ng gobyerno. Babalin nito kung magpapatuloy ang umano'y sham welfare checks sa kanyang tatay Digong. Dapat ay maging handa ang ICC at ang Philippine government na managot sa anumang pinsala na maaaring mangyari sa dating Pangulo. Kabilang na niya rito ang posibilidad ng pagkamatay ng dating Pangulo habang nasa kustudiya ng ICC. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na nagsagawa nga ng welfare check ang mga opisyal ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa custody ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon sa DFA, bahagi ito ng tungkulin ng lahat ng mga foreign service post alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at mga batas ng Pilipinas upang tiyakin ang kapakanan ng mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. Una rito, kinesyon ni BP Inday Sara Duterte ang ginawang pagbisita ng ilang opisyal ng embahada sa kanyang ama. Higit ng Vice Presidente na lumabag ito sa mga patakaran ng consular visit at naglagay sa umano'y panganib sa kaligtasan ng Pangulo. At nagbabalanga ang BP Inday, mananagot ang pamahalaan at ang ICC kung may masamang mangyari sa dating Pangulo habang nakapiit sa ICC. Pondo sa Manamalyang Flood Control Project napunta sana sa river at road system ayon naman sa NDRRMC. Detalye ng balita mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Dapat pagbayaran o dapat may managot sa korupsyon sa flood control project na napunta dapat sana umano sa river and road system enhancement. Yan ay giniit si Defense Secretary Gibo Chodoro, siya ring chairperson ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nang tanungin sa reaksyon ng ahensya sa gitna ng nauhubaran ngayong maskara na mga sangkot sa anomalyang mga proyekto. Sa panayam sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Chodoro na tuloy-tuloy dapat ang pagyari sa sistema ng mga ilog at kalsadang maaaring makatulong laban sa mga pagbaha, gaya kapag ganitong may kalabidad o bagyo. Nagalit naman si President Bongbong Marcos ng pati ang pondo na dapat sanay para sa naturang proyekto ay napilasan pa dahil sa katiwalian. Pakinggan natin ang kalihim. Ngayon, itong pera na to sana napunta sa tama, whether sa national defense or resilience ng communities. Kaya ito, dapat may managot dito at credible yung proseso. Dapat may magbayad dito.
Ginawa ni Chidoro ang pahayag matapos ang situation briefing sa Bagyong Opong na inaasahang hahagupit mula Eastern Visayas hanggang dito sa Metro Manila mula sa araw ng Biyernes. Ito si Edniel Poroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Pinsala naman ng Super Typhoon Nando sa electric cooperatives, halos 4 million pesos na ayon sa Department of Energy. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tinatayang 3.73 milyong piso ang pinsala ng Super Typhoon Nando sa mga electric cooperative. Partikular na tinukoy ng Department of Energy ang Batanelco, Beneco, Kaelco at Mopreco na naapektuhan ng Super Typhoon. Sa 16 na cooperative na monitor sa 15 lalawigan sa 6 na rehiyon, 8 ang may partial power interruption, kabilang Abreco, Batanelco, Beneco, Gakelco 1, Gakelco 2, INEC, Iseco at Mopreco. Habang ang 5 electric cooperative naman na kinabibilangan ng Betelec 2 ay Felco, Luelco, Penalco at Sameco 1 ay nasa normal operation. Sinabi ng DOE na 57.74% ng mga munisipalidad ang kanila nang na-energize habang nagpapatuloy ang restoration sa koneksyon ng mahigit 235,000 mga consumers. Gayunpaman nananatili pa rin, sabi ng DOE, na matatag ang power supply sa Luzon, Visayas at Mindanao grid at normal ang operasyon ng lahat ng on-grid power generation plant. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, maganda umaga kay Danny Panganiban, Lorna Panganiban, si Belito Acuna ng Calamba, Laguna. Ayan, ha? Maganda umaga din sa ating kaibigan si Reyna Dar. Mayor Senny Mendoza sa Talisay, Batangas. Good morning din po sa inyo, ma'am. Ambassador Harry Angping, maagang gumigising at bumabangon at nakatutuko sa atin. Good morning ho sa inyo. Justice Energito ng Sandigan Bayan, si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, si Mama Sally, yung mama po ni Justice Raul Villanueva, maaga din gumising yan. Justice Alexander Gesmundo, Ombudsman Sam Martires, good morning ho sa inyo, at salamat ho sa inyong laging maagang pagbangon. Siyempre si Kaador Plato. Kaador, good morning. Maganda umaga, Pilipinas. Iminungkahin ni dating Finance Secretary Cesar Purisima na tanggalin na ang 500 peso bill at 1,000 paper bills para naman sa mula sa sirkulasyon, at dapat daw ang pinakamalaking paper bill lamang ay 200 pesos. Sa gitna ito ng garapalang korupsyon sa bansa at ang investigasyon ng manumalyang flood control projects, ayon kay Purisima, sa pamamagitan nito mahihirapan umano ang mga korap na maglipat ng pera. Magugunitang isiniwalat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y cash delivery sa isang kongresista sa pamamagitan lamang ng maleta. Ayan, yung iba nilagyan na nakalagay naman sa ban, di ba? Pero 1 bilyon, 5 ban yung nagatid. Nasa 5 maleta. Lupit, ha? Kaya sound tong suggestion ni dating Secretary Cesar Purisima na tanggalin natin sa sirkulasyon yung 500 at saka yung 1,000. Tsaka balik yung 20. Para pag Pasko makapal naman yung bibigyan nating ampaw. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, maganda umaga din sa mga kaibigan natin sa BIR, Kumusta na yung mga ghost receipts ho ninyo, Kumusta bang koleksyon natin sa ghost receipts? Yan, makakadagdag doon ho sa kakulangan ng koleksyon, Ano na bang nangyari doon sa mga ghost receipts na yan, ayoko maniwala na 50% or less lamang ho ng assessment ang na ibabayad, sino namang makikinabang dyan, Hindi na, ayaw naman nating maniwala na doon sa isang tanggapan sa Ortigas nagkakaroon ng arigluhan dyan sa mga ghost receipts na yan, Anyway, kinukumusta lamang ho natin, baka sakali ho namang tablan ho sila, at yung makakapal ng mukha dyan ay i-turnover naman sa gobyerno yung dapat na kinikita natin sa mga ghost receipts na yan na dati po ay pinagmamalaki at talagang ibinibida, pero ngayon parang tahimik na. Maganda umaga, Pilipinas. Happy birthday ay bukas. Birthday ni Grace Ansano at saka ni Jundi Makutak. Happy birthday, Grace at Jundi Makutak, si Jundi, Good morning ho sa inyo. Magandang umaga kay Governor Lala, Gob, kumusta na ho kayo?
Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaflex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, yung pong hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas po naman ng muscles at glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin natin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na. With proper diet and exercise, hanapin po ang Ultaflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaflex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga pharmacies, saludo kami sa inyong malasakit, dedikasyon at mahalagang papel na ginagampanan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kayo ang tunay na katuwang sa pagtutok, hindi lamang sa gamot kundi pati na sa tamang paggamay para sa mas malusog na komunidad. Kasama po ang ating mga kaibigan mula sa Ultabio at Ultaflex. Ipinapaabot po ang taus-pusong pasasalamat at pagbati sa lahat ng mga pharmacies. Tuloy-tuloy po nating palakasin ang ating katawan, ang ating isipan at higit sa lahat ang ating bayan. Happy World Pharmacies Day! Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang, ACES na umaga. Kuya Angelo Palmones, maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago po mag-alas 6 na umaga, malaking epekto sa metabolismo at sa katawan ang kakulangan sa tulog. Nako, paano ho yung mga kontraktor at saka mga taga-DPWH ngayon, madalas kulang tulog. Sa pag-aaral, lumalabas ng mga taong natutulog ng 5.5 hours kada gabi. 5 kalahating oras lamang kada gabi ay nababawasan ng 55% ng taba. Oh? Nagkakaroon naman ng nasa 60% muscle sa katawan kumpara sa mga natutulog ng higit sa 8 oras kada araw. Ayon sa mga eksperto, ang kakulangan ng tulog ay nagdudulot din ng pagbabago sa hormones gaya na lamang ng mga sumusunod. Tumataas na ghrelin mula po sa o kaya't nasasabik ang utak para sa pagkain kahit hindi kailangan ng calories. O ganun ba yun? Bumababa ang leptin, kaya hindi gaanong nararamdaman ang kabusugan. Tumataas din ang cortisol level na naghihikayat sa katawan para magtipid ng enerhiya. Nagiging insulin resistant ang katawan. Ibig sabihin, sa halip na gamitin ang calories para sa enerhiya o gawing bahagi ng kalamnan, ito ay naisisingit sa adipose tissue bilang taba. Ayun. O kaya dapat daw talaga natutulog tayo ng sakto. Nang sa gayon ay nababawasan din ang kadalasan kasi naiimbak lang daw ito sa ano. Siyempre naman, hindi na pa process ng gusto. Ano, ha? Anyway, bukas nga hanap tayo ng magaling na magpaliwanag tungkol ho sa epektong yan. Ha? Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Brian Kitosaka bilang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure na bumubusisi sa mga isyu ng irregularidad sa flood control projects. Base ito sa appointment paper na ipinadala ng Malacanang kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Bago ang naturang posisyon, naging tagapagsalita si Hosaka ng Korte Suprema. Kasalukuyan naman na tumatayong Commissioner ng Governance Commission for GOCCs o CGC na siyang nagbabantay o nagbibigay gabay sa mga government-owned and controlled corporations. Bukod kay Reyes, makasasama rin ni Hosaka sa ICI si dating Public Works Secretary Rogelio Bebsenson at ang SGB Country Managing Partner na si Rosana Pajardo. Ganyan din si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsisibling Special Advisor sa komisyon. Ayan, ha. Kakahiya ang mga taga-commission on audit. Ano, ha? Mantakin nyo. Ang kasama sa Independent Commission ay ang managing partner ng SGB, yung country manager ng SGB na si Rosana Pajardo. Alam kasi ng presidente, nakasawsaw din ho sila eh. Nakasaho din yung mga taga-COA. Maganda umaga, Pilipinas! Isinuko naman ni dating Public Works Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang kanyang Lamborghini. Wow! Sa Independent Commission for Infrastructure.
Mga hinayupak na ito. Mantakin ho ninyo. Ha? May pambili ng Lamborghini. Yung pondo para sa modernization ho ng mga equipment ng Pag-asa, nakatenga. Baka next year na daw humapondohan. Sinabi ni ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pahirapan pa ang pagdadala ng sasakyan sa tanggapan ng ICI, National Cybercrime Hub, sa Taguig City dahil hindi daw ito mapaandar. Matatanda ang bukod sa naturang luxury car na nagkakahalaga ng 30 hanggang 40 million pesos. Una nang isinuko ni Bryce Hernandez ang kanyang GMC na nagkakahalaga naman ng 12 million pesos. Nang tanungin ko anong gagawin sa mga isinurrender na sasakyan, sinabi ni Mayor Magalong, sasailalim muna ito sa kaukulang disposisyon. Yung Lamborghini. Darating sir ngayon? Darating ngayon. Hindi, yung kanya yung Ferrari. Hindi, nandyan na rin yung Ferrari pero kailangan dadalhin yung experto kasi hindi ma-charge, hindi ma-start. Hanap tayo sa usahan. Oo, yung Lamborghini niya. Today sir, commit na sila. Yeah, alam ko ngayong araw na ito, sandali i-check ko. Sir, will we be returning all of these vehicles? Yes. Papabalik. Sir, anong gagawin doon sa mga isusurrender na luxury vehicle? Ay, siyempre, i-take custody muna ng ICI and then eventually may proper disposition naman yun. Pero namang proper disposition yon in accordance with law. So, all you said all? Ilan yung hindi solid? Meron yung binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang solid. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon, nandito na? Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kondo eh. Kasi kon pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yan. Staff na po natin, Mayor, ang kukuha. Hindi na po si Bryce. Ay, hindi natin. Baka isakay na lang namin eh. Baka isakay na lang. Isakay na lang namin siguro sa isang trailer. Dadali na lang dito. For the laser Lamborghini lang, sir. To follow. Mayor, ingatan nyo yan. Baka magasgasan, ha? Papa-auction yan, ha? Sana pag pina-auction, baka pwede mag-start ang bid ng 500 pesos. Araw-araw na may nabubulgar na irregularidad sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, lalo pang lumalaki ang problema sa anomalya ng flood control habang nagpapatuloy ang pag-usad ng investigasyon. Git ni Dizon, nakakadismaya na ang tindi ng problema na kinakaharap ng ahensya. Aminado rin ang kalihim na napakalaki at talagang napakabigat ng naturang kontrobersiya na nagsisimula pa lamang niya ang pagpapanagot. Aminin ko sa itong lahat habang tumatagal ako nakaupo dito sa DPWH, talagang araw-araw na kami, parang may bagong mga nadidiscover dito at gumalaki yung ating mga nakikitang mga problema. So kailangan talaga, base na rin sa direktiba ng Pangulo natin ng cleansing from top to bottom, kailangan talaga gawin natin very systematic itong ating gagawin dito. Ay. Pero at least, di ba, ngayon natutukoy na ho natin. Kaya daw yung mga bahay ng mga congressman, ng mga big time ng mga contractor, ngayon ay nakabalot ng tarpaulin. Hiyang-hiya sila na ang ganda ng bahay nila. Alam mo na kagad kung bahay ng politiko ba yan, sabit sa anomalya, no, ha? Nakabalot ng tarpaulin. Dati, liwa-liwanag dyan, pagkagabi, puno ng ilaw, para bang may-ari sila ng Meralco. Ngayon na, parang hiyang-hiya sila. Ibinalot ng tarpaulin yung buong bakuran. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating laging panawagan para maproteksyonan po natin ang ating kapaligiran. Kuya Angel po, si Angelo Palamones ang iwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay sa astronomer na si Nicholas Copernicus. Ang sabi niya, truth is not defined by authority, tradition, or numbers, but by reason and evidence. Kaya we should not bend the law. Magandang umaga, Pilipinas!